Magandang araw mga ka-SB. Nandito na naman tayo sa ating SB Talks Day 2 kung saan mag-i-interview ako ng isang malupit na estudyante mula sa St. Matthew Academy of Cavite. Magandang umaga, Justin Bachao. Magandang umaga po, boss. So ngayon nandito tayo sa office. So pang last day mo na ngayon dito sa SPTS. So yung unang expectation mo na ganito yung market, na ganito yung environment ng office, paano mo siya na-appreciate o ano yung napansin mo, napuna mo? Yun sir, ano po, ito po kasi yung first na na-experience kong magka-work po. Wala po talaga akong any background po when it comes sa marketing or sa pagbebenta po talaga. So nung unang punta ko po dito, syempre hindi ko po siya ina-expect na ganito yung itsura, pero nung katagalan na po, mas na-appreciate yung lugar kasi kahit na hindi po siya ganun kalakihan, pero masasabi ko po na dito malaki po yung natulong niya sa akin, malaki po yung nabigay na aral po na for sure magagamit ko po kapag nakalabas na po or mag-exam. So napansin mo naman, napapaligiran tayo ng mga CCTV. Yes. Napapaligiran tayo ng mga items na kung saan may kinalaman sa CCTV. So ano yung tingin mo magiging contribution ng CCTV sa environment natin? Yun. Alam naman po natin na yun, we are advancing na po, tapos na ano na tayo ng technology. Kaya isa po talaga sa malaki po talaga yung matutulong ng CCTV sa ating lahat kasi sa pamamagitan po nito na nalalaman na po yung mga nangyari or pwede pong ma-rewind yung mga makuhanan po yung mga videos. Tapos sa ngayon po na marami na po yung mga krimen, malaki po yung matutulong ng CCTV para po maging isang ebidensya. So ilan taon ka na, Justin? 18 po. So sinabi mo kanina, first experience mo to as kumbaga parang nasa environment ka na ng trabaho. Yes po. So ito, paano mo inahanda yung sarili mo? Anong course mo? Ano po, accountancy. Accountancy. So ano siya, trip mo ba maging accountant? O may napilitan ka lang ba? May nagsabi siya na mag-accountant ka? Ano yung dahilan ba't ka pumasok sa ganyan? Hindi, kasi po ABM student po ako. Okay. And isa po talaga sa mga pinagpipilian ko din po yung accountancy. Kaya Wala namang nag-pressure sa'yo nung wala naman. Okay. So sa field kasi namin, sa CCTV, security nga yung business natin. So sa market na industry, paano mo nakikita na yung pagiging accounting related dun sa accountancy? Since when it comes po sa accountancy po kasi, nagpo-focus din po siya sa business and masasabi kong related po sila sa isa't isa kasi both po is nakakapag-provide and nakakapag-earn po ng money. And dito po sa pagma-marketing po, malaki po yung nagiging ambag niya sa isang individual kasi nagagamit niya po yun hindi lang sa As person. yes po, nagagamit po Parang nabibuild up yung sarili mo na hindi porket accounting ako, nasa number. yes po, When it comes to sales, yung pag-ano mo rin sa yung pag-socialize sa po. socialize sa customer. So, ilang taon ka na? 18? Yes po. Paano mo kakausapin yung sarili mo na, kunyari, ano ka na, 23 years old ka na, 5 years from now, nakikita mo ba yung sarili mong successful na? Paano mo nakikita yung sarili mo after 5 years from now? Siyempre sir, kinukonsider ko po yung sarili ko kasi na hardworking po na tao. Kaya masasabi ko na successful po talaga ako. Kasi gagawin ko po talaga yung makakaya ko para ma-achieve lahat ng gusto kong ma-achieve. May mga ina-idolize ka ba na tao na nakikita mo na sa mga vloggers, mga successful? Sino yung mga ina-idolize mo na tao? Actually wala po eh. Pero parents ko po. Parents Especially mo? si mama. Kasi nakikita ko po yung kung gaano niya po Ilan ba kayo binibigay. magkakapatid? 4 po. Pangilan ka? Basic. So as bunso, nakikita mo yung sarili mo na maging successful, gawa nga ng yun. Nakikita mo yung mother mo as inspiration mo. Yes. So yun, isang work na sa ating puso dito si Justin na kung saan sa mga kabataan niya. Actually nakakatuwa yung mga kabataan niya kasi sa amin, yung mga batch namin, hindi pa kasi uso yung mga cellphone, hindi katulad ngayon.
Pag may dati kasi ang mga kabataan, pag may cellphone ka, medyo mayaman ka na kasi naabutan namin yung cellphone dati mga 3310 lang. So nakakatuwa sa mga kabataan ngayon kasi mostly mga kabataan ngayon puro ML na lang. At least may mga kabataan pa ngayon na nakikita nila yung sarili nila 5 years from now, 3 years from now na kung saan magkakaroon sila ng idea kung ano ba yung specific goal. So nakikita mo yung sarili mo 5 years from now, isa ka ng successful na accountant. Yes po. Masasabi ko po. May naisip ka bang company na gusto mong pasukan o ano, may mga top ano? Gusto ko po kasi talaga na ako po yung magmamanage. Gusto ko, ako po yung magiging... So gusto mo rin maging CEO. Yes po. Yun, business oriented. So gusto ni Justin na maging CEO. So ano ba yung qualities ng CEO na tingin mong medyo meron ka na ngayon? So anong qualities na meron? Siguro po yung when it comes sa pag ilagay ng position ko sa kanila. Kasi gusto ko po na hindi lang po ako leader. Gusto ko po parang kailangan na ilalagay ko po yung sitwasyon ko sa kanila. Dapat iintindihin ko sila kasi isa po sila sa mga kailangan ko para po mag-grow din po. So ano ka, more yung empathy mo sa Yes po, sa kanila. Gusto mo mag-reflect yung personality mo sa ano rin sa Yes. sa mga mga subordinates mo. So maganda 'yon. As 18 years old, actually ako rin guys, para magkaroon ng background. Yun, dati nung 21 years old ako, sinabi ko rin sa sarili ko yan na pagdating ko na, kasi ayun yung good thing ba't kayo nagtataka? Ba't ko sinasabi lagi na napapansin nyo, paano nyo kakausapin yung 5 years from now na personal? Kasi ano yun nasa moment kasi tayo ngayon na kung saan dinedevelop natin yung sarili natin kung sino yung gusto nating maging. So ayun yung pinaka masarap sa pakiramdam. Nandun ka pa lang sa pathway na kung saan nakikita mo na yung sarili mo kung sino ka, pero dinedevelop mo siya ngayon. So isang magandang character yan na personality na tingin ko makakatulong sa iyo kasi sabi ko kanina, nung 21 years old ako, ang sabi ko sa sarili ko, dapat pag 30 years old ako, magkaroon ako ng first 1 million. So nagkaroon ako ng 1 million doon, nandito yun, so excuse me. Nandito sila, yung unang 1 million ko, winidraw ko siya lahat. Winidraw ko sa bangko kasi nakabuo ko ng 1 million. Tapos yung 1 million na yun, tagpo 500. Tagpo 500 siya na bundle. Para lang sa ko lang, ni-remind ko lang yung sarili ko, naalala ko, sinabi ko pala sa sarili ko yung 21 years old ako. Nilapag ko yun dito, yung 1 million na yun, tapos pinakita ko sa kanila. Sabi ko, ganito yung itsura ng 1 million. Kaya nyo rin magkaroon ng 1 million. Pero dapat yun, i-hit nyo sa sarili nyo. Kasi maganda kapag magkakaroon ka, isa sa mga ganda na sa sinabi mo. Pag may hinihit ka na target, dapat specific. Specific ka, kunyari gusto mo 1 million. Hindi pwedeng, palikaroon ka ng 50k, masaya ka sa 50k. Hindi, kasi gusto mo 1 million So, isa sa mga achievement dapat na i-retain mo, kapag may ginusto kang bagay, dapat specific ka. Hindi pwedeng, kasi magiging part din ng personality mo yan Kasi pag sinabi mong gusto ko maging successful, pero 6 hours ka nag-cellphone, tanghali ka magising, yung higa mo, hindi mo kaya ligpitin. Diba? Ayun guys kasi minsan, sa totoo lang, ang pagiging successful, hindi yan masisimulan sa biglaan. Practicein nyo lagi yung sarili nyo sa maliit na bagay. So yun, isa sa mga OJT yun, guys, sa mga nanonood sa amin. Isa sa mga magiging factor yan na isang 18 years old ang interview. Ako 31 years old na kasi ako So yun, isa sa mga bagay na pwede nating ma-achieve sa mga successful na tao, sa ibang mga makikilala natin, na dapat ang disiplina tsaka yung goals mo, practicein nyo lagi sa maliliit na bagay. So yun, gawa nga na yun. Ngayon, pang last day na kasi ng OJT natin na si Justin. Yun, nakakatuwa na magkaroon tayo ng mga feedbacks mula sa ating mga OJT kung saan na hindi lang nandito sila para maglinis, hindi lang nandito para mag-ayos-ayos ng mga stock. Yun, good thing na natututo sila dun sa mga pinagagawa nila. So yun, ano ba yung sasabihin mo sa mga viewers natin? Ano ba yung mga tips na gusto mong sabihin sa kanila na para words of wisdom mo sa mga nanonood sa siguro po, magtiwala sa sarili kasi kahit na walang maniniwala sa iyo, ikaw at ang sarili mo lang yung laging nandyan sa iyo. Wag mong iisipin yung sasabihin ng iba kasi mahalaga yung kung ano yung gusto mo at saka dapat maging
Try mo yan, sige. Nanonood yung mga 1 million subscribers natin. Oh. Ano, Try mo dapat, yan. at ano po, bumalik tayo sa kung saan tayo nagmula. Huwag Yan. tayong maging mataas. Kahit na na-achieve na natin yung goals natin, dapat tulungan natin yung mga taong nandyan nung panahong walang-wala tayo. Okay guys, isang magandang tapos na naman tayo yung araw kung saan naka-interview tayo ng isang future to be CEO. Salamat Justin sa Thank you. mga ito. Ayan. Bye guys.